Some religions might find us Catholics weird What a weirdo! because of the whole practice of the preservation of relics thing. But this has been going on since the dawn of Christianity. Ang mga early Christians, kapag may minamartir, like for example, pinapakain sa leon, they pick up the bones of this martyr to venerate it as a testament of their faith. At pasintabi sa mga kumakain because this episode is not for the faint of heart. We'll count down from 7 to 1 and you'll need to see what's number 1 dahil up until this very day, nagpa-perform pa rin ng visible yearly miracle ang relic na ito. Simulan na natin ang countdown with number 7, the brain of St. John Bosco. Noong 2017, nanakaw ang utak ni St. John Bosco mula sa Basilica of Castelnuovo, Italy. Kinuha ng kawatan ang glass case kung saan ito napaparoon. And yes, nabubuhay tayo sa mundo ngayon na kahit utak sa loob ng container with a liquid ay hindi pa rin safe. Nagkaroon ng malawakang manhunt, or should I say brain hunt. Eventually, nakita ang brain sa bahay ng magnanakaw na balak pang iparansom ito. Si St. John Bosco nga pala ang santo na kilala sa kanyang works with the youth. Malamang pamilyar kayo dun sa school named after him, ang Don Bosco School. Number 6. The head of Saint Catherine of Siena. Kung kanina brain lang ang relic natin, ito kompleto na. Head na. Ang ulo ng Virgin Saint na si Saint Catherine of Siena ay nasa Siena habang ang katawan nito ay nasa Rome. Legend has it na ang mga fans ng ating santa, inismuggle nila ang ulo nito sa isang bag mula sa Roma. Nung chinek ng mga gwardya ang dalang bag, ang nakita lang nila ay rose petals. Pagdating ng Siena ay intact na ang ulo at nakadisplay ito ngayon sa Basilica of San Domenico. Hindi lang yan, ang hintuturo naman ng ating santa ay nakadisplay din sa Basilica. Naging relic ang finger niya dahil ito ang ginamit ni Saint Catherine na pangsulat sa mga popes and rulers urging them to reform the church. At kung si Saint Catherine ay finger lang ang relic, itong next saint natin ay buong kamay na. At number 5, the hand of Saint Teresa of Avila. Minsan kapag may nililigawan tayo, ay hinihingi natin ang kamay nito. Sa case ni Saint Teresa of Avila, ay literal na kamay ang kanyang binigay upang ma-venerate nating mga mananampalataya. Alam nyo ba na ang relic na ito is said to be incorrupt? Ibig sabihin, hindi naagnas. During the Spanish Civil War, nakumpiska ang kamay ni Saint Teresa at napasa kamay, pun unintended, sa diktador na si Francisco Franco ang relic at katabi niya itong matulog until his death in 1975. From then ay sinoli ang kamay sa kapwa Carmelites ni Saint Teresa at makikita natin sa Ronda, Spain ang relic. Bago tayo magpatuloy, nais ko kayong tanungin, mahilig ba kayo sa lengua? Masarap ang lengua, di ba? Sakto ang number 4 is Saint Anthony of Padua and Lisbon's tongue. And as a bonus, relic din ang kanyang jaw or panga. Pero pag-usapan natin ang kanyang dila. Noong hinukay daw ang katawan ni Saint Anthony noong 1263, nagdidecay daw ang buong katawan niya, ngunit ang dila niya is miraculously preserved. Divine sign daw ito dahil sobrang eloquent o magaling daw magsalita ang ating santo, lalo na kapag siya ay nagtuturo. And almost 800 years since, mabe-venerate pa rin natin ang relic na ito in the Basilica of St. Anthony in Padua, Italy. Nice. Nice! Number 3, the hair of Saint Clare of Assisi. May symbolic role ang buhok ni Saint Clare sa kanyang devotion to a life of poverty. Iniwan ni Saint Clare ang kanyang wealthy family upang sumunod sa yapak ni Saint Francis of Assisi. Sabi nila, si Saint Francis mismo ang gumupit ng buhok ni Saint Clare. The cutting of this noble woman's hair is a sign of her renouncing worldly vanity, marking her complete dedication to religious life. At number 2, embalmed hearts of 22 popes. Ang mga puso ng mga papa na ito, ang gandang pakinggan, di ba? Bakit hindi mo gugustuhin ang puso ng 22 papa balls? Anyway, nakalagay sila sa special heart-shaped reliquary inside the Church of San Vincenzo e Anastasio in Rome. Malapit lang yan sa Trevi Fountain. Pagliko nyo, konting diretso lang at mapapadpad na kayo doon. Nagsimula ang tradisyon kay Pope Sixtus V nung namatay siya noong 1590 after niyang imbalsamuhin. Natigil lang kay Pope Pius X na nag-request na pwede bang pakilibing ako like normally? At dahil KJ si Pope Pius, kaya hindi na natuloy ang tradisyon nung namatay siya noong 1914. I regret nothing.
The end. Punta na tayo sa number 1, the blood of Saint Januarius. Number 1 ang relic na ito dahil hanggang ngayon ay gumagawa pa rin ito ng regular miracle. Solid na kasi ang dugo na ito, parang dinuguan. Bakit hindi? 1,700 years lang naman since nung namatay si Saint Januarius. At least 3 times a year nagli-liquefy ang dugo nito on September 19 sa kanyang feast day, the first Saturday of May, ito ang araw na na-transfer to Naples ang kanyang bangkay, and December 16, the anniversary of the 1631 eruption of the nearby Mount Vesuvius. Pero minsan, may mga taon na hindi nagiging liquid ang dugo niya. Pero kapag nangyayari yon, kabahan ka na dahil usually, sign ito that something bad is about to happen. For example, noong 1980, may massive earthquake na yumanig sa southern Italy. Noong 1939, hindi nag-liquefy ang dugo, wala lang, nagsimula ang World War II. Itong fenomeno na ito ay nagpapawindang sa mga skeptics. Dahil up until this day, ay walang any explanation kung bakit nagli-liquefy ang dugo on those days. I actually can't believe what I just saw. Ang ilan sa mga saints na nabanggit ko sa episode na ito ay mga babae. Alam niyo ba na long before feminism, maraming mga Catholic female saints ang gumawa ng mga world-changing feats? Mapapanood niyo yan in the video right here.